Ang sermon po ngayong hapon ay pinamagatang God calls us to relentless repentance. O sa Tagalog po, tinatawag tayo ng Diyos sa walang humpay na pagsisisi. At ito po yung mula sa panulat ni Dr. Wes Bredenhoff. Mga minamahal na kapatid, binabago po ni Kristo ang lahat. Ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang baguhin ng isang tao mula sa kanyang dating kalagayan tungo sa isang bagong buhay kay Kristo. Kapag ang isang tao ay tunay na sumasampalataya kay Jesus, may kahanga-hangang pagbabago na nagaganap sa kanyang buhay. In fact, may mga tao nagsasabi tungkol sa kanilang buhay, bago nakakilala kay Kristo ang ganito. Bago ko nakilala si Kristo, puno ako ng galit at pagkamuhi. Ang buhay ko ay patungo sa kapahamakan. May nagsasabi din na bago ko nakilala si Kristo, ako'y ligaw, wasak, puno ng takot. Bago ko nakilala si Kristo, ako'y puno ng galit at samaan ng loob. Bago ko nakilala si Kristo, ako'y walang pag-asa. Bago ko nakilala si Kristo, ako'y makasarili. At ako'y nakasalig sa sarili kong lakas, sariling kagustuhan at sariling kapakanan. At marahil po, may ilan sa atin dito na nakaka-relate sa mga salitang yan. Ngunit kapag ang Holy Spirit na ang kumilos sa puso ng tao, siya ay dadalhin sa pananampalataya kay Kristo at siya ay nagiging bagong nilalang. Ang dating puno ng galit ay unti-unting natututong magmahal. Ang dating puno ng sama ng loob, natututong magpatawad. Ang taong dating walang kapayapaan, nakakatagpo ng tunay na kapayapaan kay Kristo. Ang taong walang pag-asa ay nagkakaroon na ng pag-asa. Sa madalit sabi, nagkakaroon na ng tunay na pagbabago. Mayroong pagtalikod sa dating buhay at pagsisimula sa isang bagong buhay kasama na ang ating Panginoong Jesus. Yan po ang ating kaisipang pag-aaralan ngayong Lord's Day 33. Ang bagong buhay kay Kristo ay dapat makita sa isang bagay na napakahalaga. At yan po ay tinatawag na repentance. Repentance o pagsisisi. At ang pagsisisi ay hindi lamang isang bagay na ginawa natin nung tayo bago pa lamang sumampalataya kay Kristo. Ang tunay na Christian ay patuloy na nagsisisi. Ang isang unbeliever ay maaaring makaramdam ng guilt o pagsisisi dahil sa resulta o consequences ng kanyang ginawa. Ngunit ang Kristiyano ay may ibang uri ng pagsisisi. Siya'y nalulungkot hindi lamang dahil sa magiging resulta ng kanyang sin, kundi dahil siya'y nagkasala laban sa Diyos na kanyang minamahal. Kaya ang repentance ay isang napakahalagang tanda na isang tunay na Kristiyano. Ganito pong sinasabi ng Belgic Confession, Article 29, ng tunay na Kristiyano, they are those who flee from sin and pursue righteousness. Hinahabol nila o nilalayo nila ang kasalanan at hinahabol nila ang katuwiran, and also they crucify their flesh and its works. Bagamat nananatili ang ating kahinaan at patuloy tayong nakikipaglaban dito sa pamamagitan ng Spirit sa buong buhay natin, patuloy pa rin tayong nagsisisi sa harap ng ating Panginoon. Habang tayo may buhay dito sa lupa, tinatawag tayo ng Panginoon sa walang humpay na pagsisisi. At ang repentance na ito ay may dalawang bahagi. Diyan pong tatalakayin natin ngayong hapon. The dying of the old nature, that is first, the dying of the old nature, and secondly, the coming to life of the new nature. So isa-isayin po natin ito. Unahin natin is the dying of the old nature. Remember mga kapatid, let's be reminded, na pinag-uusapan po natin dito ay ang pagsisisi. Pagsisisi. So the dying of the old nature, sa Scripture, maraming paraan upang ilarawan ang repentance o yung pagsisisi. Mari nating isipin na ito ay parang U-turn. Alam natin yung U-turn, di po ba? Papunta tayo dati sa ibang direksyon, papalayo sa Diyos, ngunit sa repentance, tayo po ay bumabaling. Tumatalikod tayo sa kasalanan at bumabaling na ngayon sa Diyos. Tumatalikod tayo sa ating kasamahan at tumalapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang repentance ay maaari ding ilarawan bilang pagbabago ng isip at puso. Nagbabago ng ating pananaw tungkol sa kasalanan, nagbabago ng ating pagtingin sa ating sarili, at higit sa lahat, nagbabago ang ating pagtingin sa Diyos. Ngunit dito po ang ginamit ng Catechism na larawan ay yung tinatawag na the dying of the old nature at coming to life of the new nature. Ang question and answer number 89 ay nakatuon sa pagkamatay ng dating pagkatao.
At kailangan nating maunawaan na kahit tayo na kay Kristo na, mayroon pa rin natitirang kasalanan deep within us. Nung tayo naging Kristiyano, hindi po tayo naging perfect. May natitira pa rin bahagi natin o sa ating kalooban ng mga kasalanan, kahilaan. Makikita natin yan sa Romans 7, na maging si Apostle Paul ay nagsalita tungkol sa kanyang pakipaglaban sa kasalanan. At sa Romans 7:24, napasigaw siya. Ang sabi niya, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Kasi ang daing niya nung una, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. At kung ano yung ayaw kong gawin, yun naman ang ginagawa ko. Kaya sabi niya, sinong makapagliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan? At ang sagot ay alam natin ng ating Panginoong Yesus. Yan po'y karanasan nating lahat. May kapayapaan tayo sa Diyos, oo, dahil kay Kristo, ngunit mayroon pa ring struggle deep within us. Tayo po'y nakikipaglaban sa sinful desires, nakikipaglaban tayo sa tukso ng sanlibutan ito, nakikipaglaban tayo sa tukso ni Satanas. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, hindi pa po tapos ang laban. Habang tayo may hininga, tinatawag tayo ng Diyos sa patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan. Ang isang magandang larawan po nito ay yung tinatawag na sa Ingles, dormant volcano. Dormant volcano. May mga bulkan na matagal nang hindi pumuputok. Di po ba? Sa panlabas, parang tahimik lang sila. Ngunit sa kalaliman noon ay merong laman na apoy at lava. So ganoon din ang ating kasalanan sa ating puso. Maring hindi na tayo gaya ng dati, maring tuloy na tayo binago ng Diyos, ngunit may natitirang kasalanan pa rin sa atin. At kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos na pumipigil sa atin, alam natin kung gaano kalaki ang maaaring maging pinsala nito. Minsan ay may maliliit na pagputok ng kasalanan sa ating buhay, kagaya ng isang maling salita o isang galit na hindi natin mapigilan, isang sama ng loob na ayaw nating bitiwan, isang lihim na pagnanasa o isang pride na ayaw nating aminin. At ang mga bagay na yon ay nagpapaalala sa atin na ang lumang pagkatao ay hindi pa tuluyang nawawala. Kaya ano ang dapat natin gawin kapag nakita natin ang kasalanan sa ating buhay? Ang sabi ng Catechism na kailangan natin to grieve with heartfelt sorrow that we have offended God by our sin. Hindi lamang tayo dapat malungkot dahil nahuli tayo sa akto ng pagkakasala. O dapat malungkot dahil sa may consequences yung ating kasalanan. Ang tunay na Kristiyano ay dapat malungkot sapagkat nasaktan at nilabag niya ang Diyos na nagmamahal sa Kanya. Yun ang ultimate. Must be the ultimate reason of why we ask for repentance. Makikita natin yan sa patoto ni David. In Psalm 38, nagkasala si David. At nung makita niyang bigat ng kanyang kasalanan, hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Hindi sinabi, wala akong magagawa, ganito talaga ako eh. Hindi niya minahal ng kanyang kasalanan, sa halip siya'y nagdalamhati at nagluksa dahil dito. Ang sabi niya in Psalm 38 verse 6, sabi niya, I am utterly bowed down and prostrate all the day I go about mourning. Hindi isang pagkakasala, saglit na paghingi ng tawad. All the day, sabi niya, nagdudusa ang damdamin ko. And in verse 8 he said, I am feeble and crushed. I groan because of the tumult of my heart. Merong paghihirap ng kalooban, merong damdamin talagang nalulungkot sa harap ng Diyos. And in verse 10 he said, my heart throbs, my strength fails me, and the light of my eyes, it also has gone from me. Hindi siya halos mapakali, hindi siya makatulog, walang kapayapaan na halos manlabo na ang kanyang mata dahil sa hindi pagtulog. Nilisan siya maging ng kanyang pagpapahinga. So yun po yung repentance, yung tinatawag na dying of the old nature. Ito ay paglapit sa Diyos at pagsasabing, Panginoon, nagkasala po ako, hindi ng sa mababaw na paraan. Tunay sa puso mo. At maaaring habang humingi ka ng tawad, hindi mo masabi yung talagang salita. Kulang ang salita mo para ihingi ng tawad ang kasalanan ginawa mo. Panginoon, hindi ko dapat ginawa yon. Panginoon, patawarin mo po ako. Mayroong kanaliman yung paghahayag ng iyong paghingi ng tawad. Ito'y pagdadalamhati sa kasalanan, pagkamuhi at paglayo sa kasalanan.
Ang tanong po, yan po ba'y nangyayari sa atin? Meron ba talaga tayong desire na kapag tayo humingi ng tawad, talagang totoo ito sa ating puso? Nalulungkot ba tayo sa ating kasalanan sapagkat alam nating nagkasala tayo sa Diyos? Kinamumuhian ba natin ng kasalanan? Tinatakasan ba natin ito? Ako po, magiging tapat sa aking sarili. Kailangan kong sabihin, hindi palagi. Yes, we ask for forgiveness. Lord, forgive me. At talaga namang sinasabi ko naman ito ng may katotohanan, pero hindi laging ganoon ang nangyayari sa akin. Hindi ako palaging nalulungkot sa aking kasalanan gaya ng nararapat. Hindi ko palaging kinamumuhian ang aking kasalanan gaya ng dapat. At marahil kung magiging tapat din kayo, mga kapatid, ganoon din ang masasabi po ninyo. Ngunit mga kapatid, ito lang po, hindi tayo dapat masiyahan sa ganitong kalagayan. Pag tayo nagkakasala, hindi natin pwedeng sabihin, ganyan na talaga ako, wala akong magagawa. Hindi natin dapat sabihin yun, ng repentance sa isang bagay na kailangan nating pag-ibayuhin habang tayo ay lumalago kay Kristo. Yan po'y senyales at tanda na ikaw nga ay lumalalim na sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Ang tanong, paano natin sisimulan ang ganong klase ng repentance? Simple lamang po ang mga makikita nating bagay dito. Pamilyar na po tayo. Pero dapat ipaalala sa atin upang patuloy natin gawin. Una, sa pamamagitan ng pananalangin. Kapag nakikita mong hindi ka sapat na nalulungkot sa iyong kasalanan, malungkot ka. Ba't masyadong bababaw na ang pagtingin ko sa ginagawa kong ito? Aminin mo sa Panginoon. Bigyan mo po ako ng pusong tunay na nalulungkot sa kasalanan. Kasi yan na po nawawala ngayon eh. Ang babaw na kasi ng tingin, di ba? Parang yun lang naman, hihingi ko pa ng tawad. Pag medyo matitindi na, saka ako talaga magsiseryoso. Kapag nakikita mong hindi mo kinamumuhian ng kasalanan kahit ang nararapat, manalangin ka. Sabihin mo, Panginoon, baguhin mo ang puso ko, turuan mo akong kamuhian ng kasalanan na iyong kinamumuhian. Kapag nahihirapan kang tumakas mula sa kasalanan, manalangin ka. Pero hindi sapat po yung pananalangin, hindi po doon nagtatapos. Kailangan din natin ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang ginagamit ng Diyos upang ipakita sa atin ang ating mga kasalanan. Kung di natin binabasa ang salita, paano natin palalaman kung anong kasalanan? Paano natin matututunan kamuhian ng kasalanan? Paano natin ito lalayuan? Paano natin malalaman kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos? Kaya mga kapatid, huwag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Kailangan natin itong marinig na ipinapangaral. Kailangan natin itong basahin. Kailangan natin itong pag-aralan sa ating tahanan at kasama ang church family. Without the Word, there will be no dying of the old nature. So that is the first. Dalawa lang po itong ating punto, may lamang. Is the coming to life of the new nature. The coming to life of the new nature. Ang repentance ay hindi lamang tungkol sa pagkamatay ng lumang pagkatao. Hindi lang po yan doon. May positibong bahagi rin ito. The coming to life of a new nature. At dito kailangan nating maging malinaw. Hindi ibig sabihin na kalahati tayo ay old o kalahati tayo ay new or new nature. Hindi tayo 50% old or 50% new. Pakinggan natin ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, when I was a new Christian, sa ulong-sa ulo ko po to. At ito yung nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako bilang mananampalataya. Nang sabi roon, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Diba? Pinanghahawakan to, mali ang konteksto eh, di ba? Dati akong mahirap, ngayon bago na ako nilalang, kaya dapat prosperous ako sa harap ng Panginoon. Mali. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na, yung dati mong lumang pagkatao ay binago na. Nakalipas na yon, ang lahat ng bagay ay naging bago na sa iyo. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang. Oo, mayroon pang natitirang kasalanan sa iyo, ngunit ang kasalanan yon ay hindi dapat na naghahari sa iyo. Ang iyong identity ay wala na sa iyong dating buhay. Your identity, your new identity is in Christ. Isipin natin na isang taong matagal nang nakakulong.
At ngayon ay malaya na. Po ba? Sa loob ng maraming taon, nandoon siya sa kulungan, nasari na siya doon sa buhay bilangguan. Alam niya na ang mga patakaran doon, alam niya na ang mga routine niya doon. Kahit mahirap ang buhay doon, yun ang naging pamilyar sa kanya. At nung siya'y nakalaya na, bukas na ang selda, bukas na ang pintuan, wala na siya sa kadena, malaya na siya. Pero maaaring mahirapan pa rin siyang mamuhay bilang isang malayang tao. Sa tagal niya kasi ng pagkakabilanggo. Ganon din tayo mga kapatid. Bago tayo kay Kristo, alipin tayo ng kasalanan. Ngunit kay Kristo, pinalaya na tayo. We are a new creation. We are free in Christ. Ang problema, kailangan nating matutunang mamuhay ayon sa buong kalagayang iyon. Kailangan nating matutunan kung paano mamuhay bilang isang taong pinalaya na ni Kristo. Yan po ang repentance. Parang isang taong nagkaroon ng stroke. Yung na-stroke, di po ba? Nagkakaroon ng paralysis or paresis, weakness of the one side of the body. Paralysis, nagkakaroon talaga na paralyzed na. Diba? Kailangan matutong muli siyang makalakad. Paano ba lalakad? Parang bata, alalayang muli. Unti-unti sa tulong ng therapy, natututunan ng katawan ng tamang galaw. Kasi nahihirati na siya sa ganun eh. Yung ate ko po, bago mamatay, ganun po. Sa sobrang hindi niya paggalaw, na-paralyze na, no? Lagi siya nakaganon eh. Pag inuunat namin, nasasaktan siya, hindi niya kaya. Parang nalock niya na yung mga joints niya. Kaya kinakailangan talaga lagi i-therapy. Kasi humihina yan eh. Kapag walang galaw, humihina, nawawala yung muscle, o ba, nahina, kakaroon ng weakness, kasi hindi na magalang kasi maglalak na. Kaya yung mga hindi gano'ng nagtatrabaho, galaw-galaw nyo, mga kapatid ba, mahirap ma-paralyze. So ganun tayo bilang mga Kristiyano, kailangan nating matutunan kung paano mamuhay ng ating buhay ay nakaayon kay Kristo na ating head. Habang tayo lumalago, mas dapat makita sa ating pamumuhay ang ating union with Christ. At dito natin naunawaan kung bakit binanggit ng Catechism yung salitang heartfelt joy in God through Christ. Dahil kay Kristo, hindi lamang tayo niligtas mula sa parusa ng kasalanan, dinala rin tayo sa isang relationship with God. At habang nakikilala natin ang Diyos, dapat tayong matutong magalak sa Kanya. Ang Diyos ang ating kagalakan. At ang kagalakang ito ay hindi lamang isang feeling na nararanasan natin paminsan-minsan, ito ay bunga ng ating relasyon kay Kristo. Matanong ko po kayo mga kapatid, sino sa atin ang may kagalakan? Di po ba? Para iba, parang hindi eh, no? Parang diskumpiyado pa eh. May kagalakan ba ako? Lalo na kapag naisip mo yung problema mo, di ba? Parang nawala na kaagad, nabawasan. So hindi feeling lang yan, no? Yan ang katotohanan, yan ay bunga ng relasyon natin kay Christ. At dahil tayo na kay Kristo, unti-unti rin nagiging atin ang pagmamahal ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Mahal ni Kristo ang kalooban ng Ama. Ang sabi ng Psalm 40 verse 8, sabi niya, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Di ba? Di po ba? Kapag narinig yung kautusan ng Panginoon, ay law. Pag law, parang nasama ang law, no? Parang mabigat sa kalooban. Pero dito, ang ganda na sinabi ng salmista, I delight in doing your will, O God, and your law, pinagmamalaki niya. Kumpiyansado siya sa salita ng Panginoon. It gives joy, it gives delight in His heart. Kung tayo ito ninakaugnay kay Kristo, unti-unti rin natin nagiging gusto ang gusto niya. Kung mahal niya ang kalooban ng Diyos, natututo rin natin mahalin ang kalooban ng Diyos. Kung gusto ni Kristo ang gumawa ng mabuti, matututo rin tayong gumawa ng mabuti. Kung gusto niya magpatawad, matututo rin tayong magpatawad. Kung gusto niyang magmahal, matututo ka rin magmahal. Kaya sa Ephesians chapter 4, kung babasahin, binasa po natin kanina, makikita natin kung anong itsura nito sa practical na buhay. Yung namumuhay kay Kristo, mga bagay na kailangan nating alisin, kailangan nating talikuran ng pagsisinungaling. Meron pa bang nagsisinungaling na Christian? Galit, pagnanakaw at masasamang pananalita. Ngunit hindi lamang tayo tinawag na tumigil sa masama, tinatawag din tayong gumawa ng mabuti. Hindi lang yung stop doing this, but we must start doing something. Sa halip na magsinungaling, magsalita tayo ng katotohanan.
Sa halip na magalit, matuto na tayong magpatawad. Sa halip na kumuha ng hindi sa atin, sa halip na magnakaw, magtrabaho tayo ng marangal. Sa halip na gumamit ng salita upang makasakit, gamitin natin ang ating mga salita upang magpatibay at magbigay ng biyaya. Sabi po ng Ephesians 4:32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ or God in Christ forgave you. Mga kapatid, napakaganda po nito. Ang bagong buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, ito ay tungkol din sa pagiging katulad ni Kristo. Ang dating tayo ay unti-unti nang namamatay, at ang bagong tayo kay Kristo ay unti-unting nabubuhay. Tatapos na po tayo. Paano mangyayari po yan? Paano ako magbabago? Paano makikita sa akin ang wangis ni Kristo? Kailangan ba natin sabihin sa ating sarili na, magsisikap ako, mas magiging mabuti ako, pipilitin kong maging joyful? Hindi po, mga kapatid. Tingnan niyo ang sagot ng Catechism, yung question and answer 91. Sinasabi rito na ang tunay na mabuting gawa ay ginagawa out of true faith. Diyan po nagsisimula ang lahat. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa iyong sariling pagsumikap, hindi sa self-improvement, hindi sa pagsisikap na maging mabuting tao lamang. Nagsisimula ito sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan nating araw-araw na tumingin kay Kristo sa pananampalataya. Kailangan nating magtiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Kailangan nating panghawakan ng katotohanan ang ating righteousness ay hindi nanggagaling sa ating sarili, kundi nasa Kanya. At habang tayo nagtitiwala kay Kristo, kailangan nating patuloy na matuto mula sa Kanyang salita. Kailangan nating malaman ng Kanyang kalooban. At pagkatapos, kailangan nating panalangin, Panginoon, alam kong ito ang iyong kalooban, ngunit wala akong lakas upang gawin ito. Bigyan mo po ako ng lakas, ng biyaya upang magawa ko po ito. Mga kapatid, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Hindi ng kaunting tulong lamang, kundi ng malaking tulong mula sa Panginoon. Kaya patuloy tayong pumupunta sa throne of grace of God. At ang magandang balita po ito, hindi tayo tinataboy ng Diyos. Narinig niya ang ating mga panalangin kapag sinasabi natin, Panginoon, baguhin mo po ako. Narinig niya tayo. Kapag sinasabi natin, Panginoon, tulungan mo akong kamuhian ng mga kasalanan ito, narinig tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapag sinasabi natin, Panginoon, turuan mo akong mamuhay bilang isang bagong nilalang kay Kristo, narinig tayo ng Panginoon, tuwang-tuwa ang Panginoon na tulungan ka sa kahilingan yan at sa pamamagitan ng Holy Spirit, patuloy niya tayong babaguhin. Mga minamahal, sa simula ng sermon, hindi ko po nabasa, ngunit binanggit po ni Tertullian, sabi niya, we were born for nothing but repentance. Tayo po'y sinilang sa walang iba, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi. At nang isulat ni Martin Luther ang kanyang 95 thesis, ganito po ang unang thesis niya. Sabi niya, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He called for the entire life of believers to be one of repentance. Nung tinawag tayo ng Diyos na magsisi, tinawag daw tayo bilang ang ating buhay ay maging puno ng pagsisisi. O isang pagsisisi na hindi natatapos sa ating buhay. Kaya napakaganda po ng katotohanan ito, ang buhay at ang buong buhay ng isang Kristiyano ay buhay ng repentance. Araw-araw, tinatawag tayo ng Panginoon, talikuran ng kasalanan at muling bumaling kay Kristo. Yan ang panawagan, yan ang mga pangangaral ng mga unang panahong narinig po ang mabuting balita. Repent. Di po ba? Padating na ang kaharian ng Panginoon, repent. Bakit yun? Ba't hindi sinabing tanggapin si Kristo? Hindi ngayon ang sinabi. Kundi yung binibigyan din, repent, for the kingdom of God is at hand. Repent. Si John the Baptist, repent. Pati kay Jesus Christ, ganoon din. Ngayon, parang nawawala na ngayon. Ano sinasabi ngayon? Kung gusto mo umunlad ng buhay mo, lumapit ka sa Panginoon. Iba yung alok. Kasinungalingan na wala naman sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Araw-araw, kailangan nating mamatay sa ating dating pagkatao. Araw-araw, kailangan nating matutong mabuhay bilang bagong nilalang kay Kristo.
At marahil habang naririnig po natin ito mga kapatid, maaaring iniisip mo sa iyong sarili kung gaano kakahina. Parang di ko yata magagawa, araw-araw ako magsisisi, magpapakaseryoso sa Panginoon. Marahil nakikita natin na hindi natin mamamahal ng Panginoon o minamahal ng Diyos gaya ng nararapat. Marahil nakikita natin na may mga kasalanan tayong paulit-ulit na binabalikan. Marahil nakikita natin na minsan mahal natin ng Diyos, minsan hindi. Minsan mas mahal natin ang sarili kaysa sa Diyos. Mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat ito'y panawagan ng Panginoon sa atin. Ang tawag sa repentance, hindi tawag na nagsasabing, ayusin mo muna buhay mo bago ka lumapit kay Kristo. Hindi nang panawagan. Sa halipang tawag ay, lumapit ka kay Kristo. As plain as that, as simple as that. Basta't lumapit ka sa Panginoon. Doon tayo may kapatawaran, doon tayo may biyaya, doon tayo may bagong buhay, doon tayo patuloy na binabago ng banal na Espiritu. Kaya habang tayo may hininga, huwag tayong magsawa sa pagsisisi, mga kapatid. At kung tayo may mga kasalanan, nire-reveal ng Panginoon sa atin, huwag natin itong itago. Kapag pinapakita niya ang ating mga kahinaan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lumapit tayo kay Kristo. Magsisi talaga tayo. Manalig tayo sa Kanya. At patuloy tayong mamuhay sa bagong buhay na binigay niya po sa atin. As long as we live on this earth, God calls us to relentless repentance. Yan ang panawagan ng Panginoon. Walang tigil na pagsisisi sa Kanyang harapan. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Salamat po, O Diyos, sa paalalang ito. Patuloy mo sinasariwa sa amin ang napakahalagang buhay ng isang Kristiyano, buhay na pagtalikod sa dating pagkatao, buhay na pagharap bilang isang bagong nilalang sa iyong harapan. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan, tulungan mo po kami at tunay na patawarin at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Sa mga pagkakataong hindi kami nagpapakaseryoso, sa mga pagkakataong binabaliwala namin ang paalalan ng iyong mga salita, sa mga pagkakataong minamahina namin ang magagawa sa amin kung kami mananalangin, patawarin mo po kami sa lahat ng ito. O kung meron kang nire-reveal ngayon ng mga pagkakasala ng bawat isa sa amin, na maaaring pinakaingat-ingatan, pinagtatanggol namin, Panginoon, maaaring tinatakpan namin, hanggat maaari ay huwag mahayag. Panginoon, inahayag namin to sa iyo ngayon. Linisin mo po kami sa lahat ng aming karumihan. Huwag mo pong hayaang maramdaman namin sa aming sarili parang namumuhi ka sa amin o tinataboy mo po kami. Kundi nandito, nahamon po kami sa iyong panawagan na lumapit kami. Kayo din nagpaalala sa iyong mga salita, sa inyo mga nabibigat ang lubha, at napapagod na magsilapit kayo sa sakit, baka kasumbong kayo ng kapahingahan. Maaaring mga kasalanan ang pumapagod sa amin. Maaaring mga kasalanan ang gumugulo sa aming isip. Maaaring may mga nakatagong kasalanan na nag-aalis ng aming kapayapaan. Tulungan mo po kami, O aming Panginoon. Gusto naming mamuhay ng may pagsunod sa iyo at kalugod-lugod sa iyong harapan. Kayo pong patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa lahat ng ito, ang magiging bunga ay kaluwalhatian lamang ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.